Sundan po natin ang susunod na kabanata sa pag-ibigan ni Carla at Arnold. Kabanata 5. Ilang araw din ganoon si Arnold. Tumititig kay Carla ngunit hindi nagsasalita. Pagkatapos ay papasok sa kwarto, magkukulong. Damn you, Arnold. Bulong sa isip ni Carla habang nakikiramdam. Alam niya sa bawat kilos niya ay nakasunod ang mga mata ng asawa. Para siyang specimen sa laboratory na pinag-aaralang mabuti nito. Gusto na tuloy niyang awayin ang asawa. Lalo pang nadadagdagan ng inis ni Carla sa kaisipang ayaw siyang sabayan sa pagkain ni Arnold. Kung noong magkasunod na 2 araw ay ipinagluluto siya nito ng almusal. Ngayon ay hindi na ito nag-aabala. Siya na ang naghahanda ng pagkain. Lumalabas na lang ito sa kwarto kapag nagugutom. Wala sa oras ang pagkain ito. Hindi niya alam kung anong misteryo ang pinagkakaabalahan nito sa sariling silid. Isang gabi may tumawag sa telepono. Si Carla ang nakasagot. At ganoon na lamang ang pagkulo ng kanyang dugo. Nang tanungin siya ng caller kung ano ang ginagawa niya sa bahay ni Arnold. Sino ka ba? Bakit ba ganyan kang magtanong? Tanong niya na nagpapanting na ang magkabilang tainga sa galit. Si Jenny to, girlfriend ni Arnold. Ikaw, sino ka ba? Kanina pa kita tinatanong ha. Napalunok ng laway si Carla. Hindi malaman kung ano ang sasabihin sa babaeng nasa kabilang linya. Hello, are you still there? Pukaw sa kanya nito saglit siyang sa saglit niyang pananahimik. Yes, I'm still here. Sabi niya pilit pinakakaswal ang tinig. Sino ka nga uli? Yamot na tanong ng nasa kabilang linya na dinig niya ang pagbuga ng hininga dahil sa inis. Si Carla, pinsan niya. Hindi niya alam kung tama ang sinabi niya. Ikaw pala ang sinasabi ni Arnold na pinsan niya. Sabi ng nasa kabilang linya na biglang nag-iba ang tono ng pananalita. Naging malambing ito. Ipinagkaila pala ni Arnold na asawa siya nito. Hindi malaman ni Carla kung matutuwa o magkagalit. Gusto mo ba siyang makausap? Tanong niya kahit tutol sa kanyang kalooban. Yes, please. Inihang ni Carla ang auditibo at saka nilapitan ang silid ni Arnold. Kakatok na sana siya ngunit hindi niya na ituloy nang marinig ang masiglang boses nito na nagsasalita. Oh, Jenny, mabutit napatawag ka. Narinig niyang sabi ni Arnold sa tinig na napakasaya. Binilikan ni Carla ang auditibo. Gusto sana niya itong ibagsak ngunit nagpigil siya. Nagtatalo rin ang isip niya kung pakikinggan ang pag-usap ng dalawa o hindi. Sa bandang huli ay pinili niyang huwag maging bastos. Pumasok si Carla sa kanyang silid na masama ang loob. Dinig niya hanggang sa kanyang silid ang boses ni Arnold na masayang masaya sa pakikipag-usap kay Jenny. Malabo nga lang sa pandinig niya ang mga sinasabi nito. Walang iya ka, Arnold. Akala ko ba iniwang ka na ng nobya mo? Pero hito't ang sweet niyo pa rin dalawa. Ano ang motibo mo't pinakasalan mo ako? Pagmamaktol niya. Dumapa siya sa kama at tinakpan ng unan ang magkabilang tainga. At hindi niya alam kung bakit tumulo ang mga luha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok si Arnold sa pintuan ng kanyang silid. Bakit? Tanong niya, hindi man lang siya natinag sa pagkakahiga sa kama. Aalis ako. Sagot ni Arnold sa tinig na hindi matiyak kung nagpapaalam o nagsasabi. Mag-uusisa sana si Carla kung saan ito pupunta, ngunit nahihiya siya. Sa sitwasyon niya ay hindi niya malaman kung asawa ang papel niya sa buhay ng lalaking ito o ano. Nalilito siya at nagagalit sa kanyang sarili. Sige, sabi lamang ni Carla. Pilit pinakakaswal ang kanyang tinig. Wala na si Arnold nang lumabas ng silid si Carla.
Masamang-masama ang kanyang loob at naisipan niyang mag-relax. Ilang araw nang hindi siya nakakalabas ng bahay. Namimiss din niya ang mga lugar na madalas niyang puntahan noong dalaga pa siya. Ang singles bar na madalas puntahan ng mga kabataang may kani-kanyang career sa buhay. Isa iyon sa mga lugar na paborito niyang pasyalan. Hindi akalain ni Carla na sa lugar na iyon niya makikita ang asawa. Masaya itong nakikipag-usap sa isang maganda at sexing babae na kung kumilos ay sosyal na sosyal. Babaeng-babae ang dating nito sa suot na bestida na malamig sa mga mata ang kulay. Hindi natagalan ni Carla ang tanawin iyon. Mabilis niyang nilisan ang lugar na iyon na may luha sa mga mata. Hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala ang nararamdaman niya. Malinaw na umiibig siya sa kanyang asawa. Napakasakit tanggapin dahil bukod sa hindi siya mahal nito, suklam na suklam pa ito sa kanya. At kaya marahil siya pinakasalan nito ay upang paghigantihan at pasakitan lang. Isang figurine ang binalibag ni Carla sa dingding nang dumating siya sa bahay. Galit siya sa kanyang sarili at hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Nagiinit ng husto ang ulo niya sa isipang ibang babae ang kapili ni Arnold. Habang pinupulot niya ang nabasag na figurine, ay sumagi sa isip niyang hiwain ang kanyang pulso para matapos na ang lahat ng mga nagpapagulo sa kanyang isip. No, ngunit hindi siya ganoon kanhina. Hindi siya si Cecil. Palaging umiiral ang takot ni Carla sa Diyos. Alam niyang isang mortal na kasalanan ang pagkitil sa sariling buhay. Isa pa'y pagtatawanan lang siya ni Marco kapag ginawa niya iyon. Lalabas na nagtagumpay itong sirain ang buong pamilya nila. Kontrabida talaga sa buhay niya si Marco at ngayon ay may isa pang kontrabidang umentra sa eksena. Iyon ay walang iba kundi si Arnold. Matapos itapon sa basurahan ang nabasag na figurine, ay ang larawan naman ni Arnold ang naka-frame at nakadikit sa dingding ang hinarap ni Carla. Dito niya ay binuntong ang galit niya sa asawa. Damn you, Arnold, damn you. Para siyang baliw na dinuduro ang larawan ng asawa. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang dumating si Arnold. Huling-huli siya nito sa aktong nagmumura. Kung galit ka sa akin ay ako ang haripin mo. Hindi yang para kang luka-luka na kinakalaban ang larawan ko. Hindi ka papatulan yan. Napalunok ng laway si Carla at hindi nakapagsalita. Hiyang-hiya siya sa kanyang asawa at maging sa kanyang sarili. Ano na lamang ang sasabihin nito na nasisiraan na siya ng bait dahil sa pagsiselos? Ano ba ang ikinagagalit mo sa akin? Wala naman akong natatanda ang pagkakamaling nagawa sa iyo para magkaganyan ka. Kalmanting sabi ni Arnold na umupo sa sofa. Hindi ko alam kung nagmamaang-maang ka lang o talagang mahina ang ulo mo. Sabi ni Carla, hinarap ang asawa sa matigas na inyo. Matapos mo akong piliting magpakasal sa iyo. Hindi niya na ituloy ang iba pang sanang naisabihin dahil alam niyang magmumuka lang siyang katawa-tawa. Iniwan ako ng babaeng nakatakda ko na sanang pakasalan dahil sa halimaw na nilikha mo sa mukha ko. Sapat na ang dahilan niyan kaya kita pinilit na magpakasal sa akin. Ikaw ang nagtanim kaya ikaw rin ang dapat umani. Nagtangis ang magkabilang bagang ni Carla sa narinig. Manlulokong lalaking ito. Iniwan daw gayong kitang-kita ng dalawang mata niya kung gaano ito ka-sweet sa nobyang hanggang ngayon ay nakaugnay pa rin sa buhay nito. Kung ako sa iyo, Carla, ay mananahimik ka na lang. Pasalamat ka nga't hindi naman kita minamaltrato dito. Kahit papaano ay nirerespeto ko ang pagkababae mo. Sabi ni Arnold sa tinig na kaswal. Nirerespeto daw gayong nakikipagtagpo pa ito sa dating nobya. Napakasinungaling talaga ng taong ito.
Siya nga pala, nakasalubong ko ang sasakyan ni Marco dyan sa kanto. Dito ba siya nanggaling? Tanong ni Arnold na tumayo at lumapit sa kanya. Walang Marco na nagpunta dito, sagot ni Carla sa iritadong tinig. Kumulo ang dugo niya pagkarinig sa pangalan ng lalaking nagkasala sa kanya. Bakit ka ba naggalit? Tanong ni Arnold. Nakakunot ang noo nito. Nagtatanong lang ako. Wala akong ibig ipakahulugan sa sinabi ko. Iyon lang at pumasok na ito ng silid. Naiwan si Carla na may luha ang mga mata. Mabuti naman at gising ka na, sabi ni Carla sa asawa. Kinabukasan ang madatngan niya ito sa kusina na nagtitimpla ng kape. Magulong buhok nito at namumula ang mga mata. Mukhang hindi ito natulog ng buong gabi. Siya naman ay nakatapos ng maligo at nakabihis na ng panlakad. Nakatapos na siyang magluto ngunit hindi pa siya kumakain. Hinihintay pa kasi niyang magising ang asawa para magkasalo sila. Mukhang may lakad ka yata, sabi nito sa tunong parang hindi interesado. Pupunta ako sa bahay, sagot niya rito. Hinihintay niya na sabihin ng asawang sasamahan siya. Namimiss ko na ang bahay ko. Walang sinabi ang lalaki. Humigop lang ito ng kape at sumenyas sa kanyang pwede na siyang umalis. Ni hindi man lamang nito inalam kung may laman na ang tiyan niya. Masama ang templada ng mukha ni Carla nang talikuran ang asawa. Nakita kaagad ni Carla si Mr. Villamor na nakasandal sa nakaparada nitong kotse pagkababa pa lamang niya ng taxi. Ngumiti ang lalaki nang makita siya at kaagad na sumalubong. Saan ka ba nagpunta, Carla? Tanong nito matapos makapagbigay galang. Nung isang araw pa ako nagpabalik-balik dito, pero wala ka. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit hindi ka pa pumapasok? Hindi na ho ako papasok, sabi ni Carla na hindi man lamang humingiti. Nag-asawa na kasi ako. Nagulat at nalungkot ang lalaki sa narinig. Parang gumuho ang mundo nito. Bakit ka naman nag-asawa kaagad? Anitong tila ibig maiyak. Sinuspende lang kita, nagtampo ka na. Ako nga kahit binagsakan mo ng telepono ay okay lang. Sabi nitong halatang nagpipigil na maiyak sa harapan niya. Bumalik ka na sa trabaho, Carla. Ipopromote kita bilang senior supervisor. Nangislap ang mga mata ni Carla sa narinig. Noon pa niya pinangarap na tumaas ang posisyon. Sayang naman ang pagkakataon kung hindi niya sasamantalahin. Saka kailangan niya ng pera para maoperahan si Arnold. Kailan ako pwedeng pumasok? Tanong ni Carla. Umaliwalas ang kanyang mukha. Kahit bukas na kaagad kung gusto mo, sagot ni Mr. Villamor. Kumislap ang mga mata nito. Bigla siya nitong niyakap dala ng labis na katuwaan. Bakit ngayon ka lang, Carla? Tanong sa kanya ni Arnold nang dumating siya. Naabutan niya itong umiinom ng alak sa sala. Nilinis ko pa kasi ang bahay ko, marami na kasing agyo. Sagot niya sa kaswal na tinig. Ngumiti ng pauyam si Arnold. Kasunod niyon ay naningkit ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Bakit? Maang na tanong ni Carla. Wala, sagot ni Arnold. Sinalina nito ng alak ang baso at saka ininom ng paunti-unti. Hindi ko alam na alkoholik ka pala. Kaswal na wika ni Carla na ang mga mata ay sadyang itinuon sa dalawang empty bottle na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi ako ang uminom ng lahat ng ito, sabi ni Arnold. Dinampot ang dalawang bote at saka inihagis sa kalapit na basurahan. Si Marco narito siya kanina. Nag-init ang ulo ni Carla pagkarinig sa pangalan ng lalaking kinamumuhian niya. Namula ang kanyang mukha at naningkit ang mga mata. Oh, bakit nakatayo ka ba dyan? Tanong ni Arnold na may halong paninita. Umalis ka na sa harapan ko, gusto ko pang mapag-isa. Napalunok ng laway si Carla dahil sa pagpipigil na maiyak.
Arnold, alam kong malaki ang kasalanan na gawa ko sa iyo. Mababa ang tunong sabi ni Carla. Alam ko na rin na marami ang nawala sa iyo nang dahil sa nangyari. Pero huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat upang maibalik sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Hindi nagsalita si Arnold. Tumingala lamang ito sa Kaysame at saka bumuntong hininga. Bukas ay papasok na uli ako sa trabaho. Hindi mo na kailangang magkulong sa kwarto dahil hindi mo na makikita ang kinapuputan mong mukha. Hindi ako papayag na magtrabaho ka ulit. Para sa akin, ang babae ay kailangang narito lang sa bahay. Pabayaan mo ako magtrabaho para sa ating dalawa, sabi ni Arnold sa seryosong tinig. Pero wala ka namang trabaho, maingat na wika ni Carla. Hayaan mo na lang na ako ang maghanap buhay para sa ating dalawa. Dumilim ang mukha ni Arnold sa tinuran niya. Nakita niyang humigpit ang hawak nito sa baso. Huwag mong insultuhin ang pagkalalaki ko, Carla. Hindi ako inutil para pumayag na palamunin mo. Hindi naman sa ganoon, nainis na wika ni Carla. Nagiging praktikal lang naman ako. Sayang naman kung hindi ko magagamit ang mga natutunan ko sa hotel and restaurant management. Ayokong makipagkulitan sa iyo, Carla. Kapag sinabi kong dito ka lang sa bahay, ay dito ka. Huwag mong palakihin ang galit ko sa iyo. Tumayo itong hawak-hawak ang basong wala ng laman at saka ibinato sa dingding. Hindi nakakilo si Carla sa inasal ng asawa. Nakaramdam siya ng takot at nangangambang baka saktan siya nito. Madali para dito ang pagbuhatan siya ng kamay kung gugustuhin nito. Napaangat ang puweta ni Carla sa upuan nang bigla siyang hawakan ni Arnold sa magkabilang balikat. Naglapat ang mga bagang nito at halatang may gustong sabihin ngunit hindi itinuloy. Arnold, nasasaktan ako, reklamo ni Carla. Nag-iwas siya ng tingin sa asawa. Nag-aapoy ang mga mata ng lalaki at pakiramdam niya ay masusunog siya. Mabuti na lamang at tumunog ang telepono kaya binitawan siya nito. Mabilis na pumasok sa kanyang silid si Carla. Kabanata 6. Bakit ka nakabihis, Carla? Tanong sa kanya ni Arnold. Nang lapitan siya sa komedor na nag-ayos ng mesa. Papasok ako sa trabaho. Sagot niya sa mababang tinig, iniwas niya ang tingin dito. Sa narinig ay bigla siyang hinawakan ni Arnold sa magkabilang balikat at isinandal sa dingding. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo, hindi ka papasok? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Pinilit ni Carla na labanan ang takot sa asawa. Pinatigas niya ang kanyang anyo at nakipagtitigan dito. Wala kang trabaho, Arnold. Ano naman ang kakainin natin sa susunod pang mga araw kundi ako magtatrabaho? Lupa. Nagdilim ang mukha ng lalaki sa tinuran niya. Kumibot ang magkabilang pisngi nito sa galit. Hindi ako irresponsableng tao. Sabi nito sa tinig na halatang nagpipigil ng galit. Hindi kita gugutumin. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito. Pero Arnold, kailangan kong makaipon ng pera upang maoperahan ka. Pahabol na sabi ni Carla. Isang matalim na tinig ang ipinukol sa kanya ng asawa nang lumingon ito sa kanya. Tinig ko ang dapat masunod sa bahay na ito. Huwag mo akong sasalungatin. Nangihinang umupo sa harap ng mesa si Carla. Tumulo ang mga luha niya. Hindi niya matanggap ang pagdidikta sa kanya ni Arnold. Ngunit wala siyang magawa dahil malaki ang kasalanan niya rito. Kung ito man ang isa sa mga paraan ng pagbabayad ng kasalanan ay gagawin niya. Nang umagang iyon ay umalis si Arnold at pinagbantaan siyang masasaktan oras na sinuway niya ang kagustuhan nito. Carla, bakit hindi ka pumasok? Kaagad na tanong sa kanya ni Mr. Villamore nang mapagbuksan niya ng pinto. May dala itong bulaklak at chocolate para sa kanya. Ayaw kasi ng asawa ko. Sagot ni Carla. Lumungkot ang mukha.
Iginian niya paupo sa mahabang sofa ang panauhin. Bumuntong hininga ang lalaki. Hayan, nag-asawa ka kasi kaagad nang hindi mo muna kinilalang mabuti ang lalaki. Tingnan mo tuloy kung ano ang resulta. Dinidiktahan ka. Kinagawa kanyang parang robot na sunod-sunuran sa gusto niya. Hindi nagsalita si Carla. Lalo lamang lumungkot ang mukha niya. Sayang ka, Carla. Malayo sana ang mararating mo kung babalik ka sa trabaho. Posibleng ma-promote ka every year. Baka nga next year ay gawin na kitang assistant manager. Carla, may naputol ang iba pang sanang sasabihin ni Arnold nang makitang may bisita pala siya. Naudlot ang paghakbang nito at parang naging bato sa kinatatayuan. Sino siya, Carla? Kunot noong tanong ni Mr. Villamore na napako ang tingin kay Arnold. Siya ang asawa ko. Sagot ni Carla. Hindi siya tumitingin sa kausap. Tumayo siya at nilapitan ng asawa. Arnold, si Mr. Villamore, manager ko. Napaawang ang bibig ng tagapamahala ngunit wala naman itong sinabi. Kaswal itong tumayo at nakipagkamay kay Arnold. You're so lucky for having a lovely wife like Carla. Matapat nitong sabi. Bahagyang ngiti lang ang pinakawala ni Arnold. Wala na si Mr. Villamore nang mapansin ni Arnold ang bulaklak at chocolate na nakapatong sa lamisita. Dinampot ng lalaki ang maiyon at saka nagpalakad-lakad sa sala. Boyfriend mo ba ang lalaking yun? Tanong nito sa kaswal na tinig na hindi tumitingin sa kanya. Bago pa man nakasagot si Carla, ay galit na muling nagsalita si Arnold. May asawa ka ng tao. Bakit hindi mo pa hiwalayan ang lalaki mo? Nagpanting ang magkabilang tainga ni Carla sa narinig. Pero sa halip na magsalita, ay iniwan niya ang asawa. Carla! Sigaw ni Arnold na hindi naman nagtangkang sumunod sa kanya. Narinig ni Carla ang sunod-sunod na katok sa kanyang silid ngunit hindi siya nagsalita. Alam naman niyang si Arnold ang nasa labas at baka ang pakay lang nito ay awayan siya. Carla, lumabas ka na dyan at kumain na tayo. Sabi ni Arnold nang hindi matagalan ang hindi pakikipag-usap sa kanya. Mauna ka na, kaagad na sagot niya. Hindi pa ako nagugutom. Narinig niyang bumuntong hinanga ang asawa. Carla, I'm sorry. Mahinang sabi nito. Sorry for what? Tanong ni Carla, binuksan ang pintuan. Ngunit hindi sumagot si Arnold. Sa halip ay tumalikod na ito sa kanya at bagsak ang magkabilang balikat na nagtungo sa komedor. Napapailing na pumunta na lamang sa sala si Carla. Nagulat pa siya nang makitang nakalagay na sa flower vase ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Mr. Villamore. Napangiti siya sa isipang ang asawa ang naglagay nito. Dinala niya sa dibdib ang flower vase at saka inamoy-amoy ang bulaklak. Mabango ang amoy niyon at nagustuhan niya. Wala sa loob na nagpikit siya ng mga mata. Masyado ka palang mahilig sa bulaklak. Narinig niyang sabi ni Arnold na nasa harapan pala niya. May hawak itong baso na puno ng alak. Pareho kayo ni Jenny. Napakahilig din niya sa bulaklak. Kaya ko nga siya napasagot noon ay dahil sa mga roses na palagi kong ipinapasalubong sa kanya. Sumakit ang loob ni Carla sa narinig. Pero pinilit niyang itago ang totoong nararamdaman. Oh my God, I miss her so much. Wika ni Arnold bago inubos ang laman ng baso. Alam kong may communication pa rin kayong dalawa. Maingat na sabi ni Carla. Mahal ka pa ba niya? Bakit mo na itanong? Tumalin bigla ang tingin ni Arnold sa kanya. Kasi kung mahal ka pa rin niya ay walang problema. Pwede naman nating ipaanal ang ating kasal, hindi ba? Hindi matiyak ni Carla kung bakit rumehistro sa mukha ng asawa ang sobrang galit sa tinura niya. Hindi na ako mahal ni Jenny. Madiin wika ni Arnold.
She called me not because she wants me back. She offered me a job. But I heard you said she missed you. Sabi ni Carla. Hindi niya magawang tumingin sa asawa. And what's the big deal about it? Na-miss lang niya ako bilang kaibigan. Nothing more. Sabi nito pagkatapos ay tumabi sa kanya. Matagal na kaming magkaibigan ni Jenny bago ko siya niligawan. Pero alam kong babalik ang dati niyang pagtingin sa iyo kapag naoperahan ka na. Malumanay na wika ni Carla. Humugot siya ng malalim na hininga bago nang patuloy sa pagsasalita. Please, Arnold, hayaan mo ko magtrabaho para makabayad na ako sa kasalanan ko sa iyo. Hindi sumagot ang lalaki. Itunoon nito ang pansin sa hawak na baso. Hinaplos ni Carla ang mukha ng asawa nang nanginginig niyang kamay at saka umiyak. I'm so sorry for creating this monster on your face. Pwede ka nang magtrabaho bukas kung gusto mo talaga, sabi ni Arnold. Hinawakan nito ang kamay niya at inalis sa mukha nito. Salamat, sabi ni Carla nang islap ang luhaang mga mata. Halika na, kumain na tayo. Masaya ang anyayan niya sa asawa. Kaswal na kumain ng dalawa ng gabing iyon. Kapansin-pansin ang kasiglahan sa mga kilos ni Carla. Umagang-umaga pa lamang ay nagising na si Carla at nagluto na ng pagkain pagkatapos maligo. Good morning, Arnold. Masayang bati niya sa asawa nang dumulog ito sa komedor. Ginantihan nito ang bati niya ngunit matabang. Nag-iipon na ako ng tubig sa banyo para panligo mo. Kung gusto mo ay maligo ka muna bago tayo kumain. Sabi ni Carla sa malambing na tinig. Gusto niya ang maging kaibigan ng asawa. Mahirap kumilos sa loob ng isang bahay kung alam niyang galit sa kanya ang kasama niya. Talagang maliligo muna ako. Nag-iinit-init ang pakiramdam ko. Ang init-init ang pakiramdam ko. Idagdag pa itong niluto mo na puro mamantika. Pintas nito sa pagkaing nakahain. Anong oras ba ang pasok mo? Tanong nito matapos tingnan ang relo sa galang. 7. Kaagad na sagot ni Carla. Bakit hindi ka pa umalis kung ganoon? 6 o'clock na oh. Matraffic pa naman. Malilate ka niyan. Nakasimangot ito habang nagsasalita. Parang ayaw siyang makita. Hinintay kasi kita, sabi ni Carla kahit masama ang loob. Gusto ko kasing magkasabay tayong kumain. Nakita niya ang pagpipigil ng asawang mapaismade sa sinabi niya. Kumain ka na para makaalis ka na, sabi ni Arnold bago tumungo sa banyo. May luhang sumungaw sa mga mata ni Carla. Inaasahan ni Carla na kumalat na sa buong hotel ang balitang may asawa na siya, ngunit hindi nangyari. Natutuwa siya'y hindi matabil ang dila ni Mr. James Villamore. Wala ni isa mang palatandaan siyang nakikita na may alam ang mga tao roon tungkol sa biglaan niyang pag-aasawa. Pagsapit ng break time ay ipinatawag siya ni Mr. Villamore sa opisina nito at niyayang kumain sa kantin. Tumanggi siya ngunit makulit ito. Pinagbigyan na lamang niya upang huwag itong mainsulto. Mabuti naman at pumayag din sa bandang huli ang asawa mo. Sabi nito habang matamang nakatitig sa kanya. Halatang may iba pa itong gustong sabihin ngunit nag-aalinlangan. May tatanong ho kayo, sir? If you don't mind, maaari ko bang malaman kung ano ang nagustuhan mo sa asawa mo? Mahinang tanong nito. Namula ang mukha ni Carla sa tanong na iyon. I'm sorry, Carla, hindi ko intensyon insultuhin ka. Maagap na dispensa nito. Hindi ako naiinsulto, sabi ni Carla. Itinaas niya ang noo. Mahal ko siya at wala akong pakialam sa kanyang anyo. Napanganga ang kausap sa sinabi niya. Kinahapunan ay nagmabagandang loob kay Carla si Mr. Villamore na ihatid siya pa uwi. Ayaw sana niya ngunit mapilit ang lalaki. Napilitan siyang pagbigyan ito. Nakita ni Carla si Arnold na nakadungaw sa bintana nang silid nito nang dumating siya. Nangitian niya ito ay ngumiti din. Sumaya ang puso niya.
Hindi ka ba nabobore dito sa bahay? Tanong ni Carla kay Arnold nang pagbuksan siya ng pinto. Hindi naman, kaswal na sagot ng lalaki na ngumiti pa. In fact, ay nag-i-enjoy ako. Magaan ang katawang nagtungo sa kanyang silid si Carla at nagbihis ng pambahay. Masaya siya dahil parang nakikita na niyang magkakasundo sila ni Arnold. Ngunit napalis ang saya niya nang makita ang mga hugasang nakatambak sa lababo nang magpunta siya sa kusina. Hindi dahil ayaw niyang maghugas kundi dahil sa lipstick na dumikit sa bibig ng isang baso. May bisita si Arnold at natitiyak niyang babae iyon. Hindi napigilan ni Carla ang pagsulak ng kanyang dugo. Kaya pala masayang masaya si Arnold ay dahil may kadate itong babae at dito pa mismo sa loob ng kanilang pamamahay. Arnold naman, pagod ako galing sa trabaho, tapos ay hindi mo man lang hinugasan ang mga pinagkainan mo. Reklamo ni Carla nang puntahan niya sa salang asawa na nagre-relax. Pasensya ka na, pagod kasi ang kamay ko. Dispensa nito na hindi tumitingin sa kanya. Hindi na naiwasan ni Carla na mag-isip ng masama sa sinabi ng asawa. Napagod siguro sa pakikipaghurutan sa babae mo. Sabi niya sa isip. Tuwing umuwi galing sa trabaho si Carla ay lagi niyang naabutan ang mga hugasan na nakatambak sa lababo. Lagi ding may lipstick na nakadikit sa bibig ng isang baso. Gusto na niyang maubusan ng pasensya ngunit nagpigil siya. Titiisin na lamang niya ang pagpapahirap na ginagawa sa kanya ng asawa. Tutal ay matatapos din ang lahat kapag nakaipon na siya ng perang pampaopera sa mukha nito. Kapag nagbalik na sa dati ang itsura ni Carla, ay tiyak na makikipaghiwalay na ito sa kanya upang bumalik sa tunay nitong pag-ibig. Sumakit ang loob niya sa isipang iyon. Carla, birthday ng lula ko bukas at gusto ko sanang isama ka sa party. Sabi sa kanya ni Mr. Villamore nang ipatawag siya nito sa opisina. Nakakahiya kasi dahil sa lahat ng mga apo ni Lola, ay ako lang ang wala pang girlfriend. Baka kantsawan na naman ako ng mga pinsan ko. Namilog ang mga mata ni Carla. Ibig ninyong sabihin ay ako ang ipakikilala niyong girlfriend? Just for one night, Carla, please. Nakikiusap ito. Napilitan siyang pumayag bilang pagtanaw ng utang na loob. Kahit papaano ay malaki ang naitulong ng lalaking ito sa kanya dahil na-promote siya. Kahit may tupak ito paminsan-minsan ay okay lang. Arnold, may dadalhan akong party tomorrow night. Okay lang ba sa iyo? Paalam ni Carla sa asawa ng gabing iyon habang kumakain sila ng hapunan. Anong party ba yun? Kumunot ang noon nito. Birthday ng lola ni Mr. Villamore. Kaswal na sagot niya. Okay, umatin ka kung gusto mo. Huwag ka lang masyadong magpapagabi dahil baka makatulog ako. Walang magbubukas sa iyo. Sabi nitong hindi tumitingin sa kanya. Magpapasalamat sana si Carla dahil pumayag ang asawa, ngunit hindi niya ginawa nang makitang may bahid na pula ang suot nitong t-shirt. At hindi siya maaring magkamali. Lipstick iyon. Katunayan ay hugis labi. Babaero. Sigaw ng isip niya. Sinasabi ko na nga ba't hindi naapektuhan ng charm niya kahit sunog ang kalahati niyang mukha. Girlfriend na pakilala ni Mr. Villamore kay Carla sa lahat ng mga kamag-anak nitong nagsidalo sa party na idinao sa isang kilala at mamahaling Chinese restaurant. Mabuti naman at nakapili din ng babaeng mamahalin ang pihikan mong puso, James. Sabi ni Rona, ina ng binata. Magpakasal na kayo kaagad para makakita na ako ng apo sa tuhod, James. Total naman ay 29 anyos ka na. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Kantsaw ng lula nitong mahigit 70 anyos na ang edad. Pagdating sa edad ay hindi problema yan para sa aming mga lalaki, lola. Dahil aminin niyo man o hindi, hindi totoong lalo kaming nagmumukhang dignified habang tumatanda. Totoo yan, pare. Sang-ayon ni Ernesto ang nagisang kamag-anak ng mga Villamore na alkoholik.
Hindi tayo katulad ng mga babae na nabibili lang kapag sariwa. Binuntutan nito ng malakas na tawa ang sinabi. Kaya ikaw, Carla, pakasal ka na kaagad dito sa pinsang ko kapag niyaya ka niya. Pilit ang ngiting pinakawala ni Carla. Malapit nang matapos ang party nang dumating ang isang magandang babaeng nakasuot ng maikling damit. Makapal ang makeup nito. Hi, James. Malabing nabati nito sabay pulupod sa magkabilang braso sa batok ng lalaki. Ginawaran nito ng halik sa gilid ng bibig ang binata kahit sa gitna ng maraming tao. Nagkatinginan ang lahat ng mga naroroon. Pagkuwan ay nag-alalang bumaling kay Carla na nagkunot ng noo. Carla, siya si Liz, kababata ko, isa siyang modelo. Liz, si Carla, girlfriend ko. Pagpakilala sa kanila ni James Villamor. Hindi ka nagkamali ng babaeng pinili, James. Ang ganda-ganda nitong napili mo. Nakangiting sabi ni Liz nang tanggapin nito ang nakaunat na kamay ni Carla. Lumuwang ang ngiti sa mga labi ng binata. Kinabig nito sa bewang si Carla at hinagkan sa ulo. Baka sa mukha nito ang pagmamalaki. Sobra kayong maka-acting kanina, sir, parang totoo. Sabi ni Carla kay James nang buksan nito ang pintuan ng kotse. Para siyang prinsesang inaalalayan nito pababa. Pasensya na kung nagkaganoon man, Carla. Alam mo naman kasi kung gaano kalaki ang pagkakagusto ko sa iyo. Wika ng lalaki na lumungkot ang mukha. In fact, until now ay hindi ko pa rin kayang kumbinsihin ang sarili kong pag-aari ka na ng iba. Nakaramdam ng awa si Carla sa lalaki. Hinaplos niya ito sa mukha at hinagkan sa noo. Sa sulog ng kanyang mga mata ay nakita niya si Arnold na nakadungaw sa bintana at nakatingin sa kanila. Kumusta ang party? Enjoy ka ba? Tanong ni Arnold nang makapasok siya sa sala. Pinakinggang mabuti ni Carla ang tono ng pananalita nito, ngunit wala siyang mababakas na pagsiselos. Okay lang, sagot niya na napatitig sa asawa. Mukhang bihis na bihis ka, may lakad ka ba? Umilis ako kanina at kararating ko lang din. In fact, ay halos magkasunod lang tayo. Magtatanong sana si Carla kung saan ito nagpunta, ngunit nag-alala siyang baka magalit ito. Minabuti na lamang niyang manahimik.